Hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa panibagong pag-asa. Salamat, Lord, at ako ay nagising. Oh, hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Father God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Welcome dito sa ating live. God is good all the time. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. Jesus, for a new day. Tuesday morning here in Houston, Texas. Yes, Jesus, we praise you, Lord Jesus. We glorify your name. Thank you, Lord. Good morning, good evening, hallelujah, praise the name of the Lord, Jesus Christ, worthy of everything. Anong sabi diyan? Ang ating batayan, ang ating pananampalataya, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay muling nandito sa bahay ng Diyos upang siya ay ating pasalamatan, ating purihin, ating sambahin. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Welcome dito sa ating live Facebook viewers, joiners, and YouTube viewers. Praise the name of the Lord at tayo ay muling nagising. Ngayon ay Martes ng umaga. Ano ang ating usugin kung nasaan ng kaunti? Ayan ba ba? Para hindi hiwi. Hiwi. Okay, hiwi. Yes, Jesus. John 3:16. Hallelujah. I am fresh from the bed. Praise the Lord, Jesus Christ. Welcome, welcome dito sa ating live at tayo ay mag-umpisa na. Yan, kantahan natin ang Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Hallelujah.
Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Almighty Father, in the name of Jesus, lahat po ay aming ibibigay upang ikaw ay purihin. Ano man ang aming maibibigay sa iyo, ano ba ang aming maibibigay sa iyo? Sa iyo ang lahat, ikaw ang nagmamayari ng lahat, at hindi mo kailangan ang aming ibibigay. Ang hinahanap mo ay ang aming puso, ang aming tunay na pagsamba sa iyo, Panginoong Diyos Ama. Andito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Pero kung nandito ka sa amin, everything will go well with us. Magiging matagumpay kami kung kasama namin ang iyong banal na Espiritu. Kaya nandito kami upang magpapakumbaba. We surrender everything to you, Almighty Father, in the name of Jesus. Ano man ang aming mga inis, galit, mga pagsubok sa buhay, trials, sufferings, Father God, sabi mo sa iyong mga salita, we rejoice in our sufferings, dahil doon ay nagiging pasensyosa kami at nagiging mabuting tao. Ito ay nagbubunga ng pagiging patience, pagiging mabuting tao, at nagbubunga ng pag-asa that there is hope, there is change. Change is coming. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Salamat po dahil hindi kami nag-iisa, kasama namin ng iyong banal na Espiritu na nagpapatatag sa amin, nagpapatibay sa amin, na naman ang mangyayari sa buhay. You got us, Lord Jesus, sapagkat ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. Oh, hallelujah.
Hallelujah, linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Naintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ma-encourage kami, ma-motivate kami na ituloy ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Nagamitin namin ang aming mga buhay, andito kami, inaalay namin ang aming mga buhay. We are no longer on our own. We are yours. Gamitin mo ang aming mga buhay upang sa ganon sa year 2025, maraming mga kaluluwa ang maaani para sa iyong kaharian. Gamitin mo ang aming mga buhay, ang mga resources na ibinigay niyo sa amin, ang aming mga bibig, ang aming mga kamay, mga paa. Nang sa ganoon, Panginoon, maraming mga kaluluwa ang madala namin sa iyong kaharian. Oh, hallelujah. Thank you, Father God. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, bigyan mo kami ng maayos po na internet connection, na maging maayos at matiwasay, matagumpay ang iyong Bible study sa araw na ito. At matuto kami sa mga salita na yun ay magiging gabay namin sa araw-araw, na kami ay patuloy pa rin na nilalakaran ng aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Itago mo po ang lingkod mo sa krus ni Panginoong Hesus na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa. Iparating mo ang mensaheng ito sa lahat ng dako ng daigdig, nang sa ganun po ay maintindihan nila ang iyong pagmamahal. Salamat po. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the name of the Lord. Ayan, kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong mga gabi?
So, we are, anong sabi sa salita ng Diyos kahapon? Tayo ay na-rebuke sapagkat reklamo tayo ng reklamo sa ating mga sitwasyon. Subalit ang sabi ng Diyos, we also rejoice in our suffering because through suffering, it builds our patience and patience builds our character and hope. Kaya, we thank the Lord for everything. At kailangan tayong maging pasensyosa sa ating mga sitwasyon. Sa halip, kagaya ng ginawa ni Abraham, kahit na imposibleng mabuo pa o kaya mangyari ang pangako ng Diyos na siya ay magkaanak, subalit patuloy siyang nagpupuri sa Diyos. Pinapasalamatan ng Diyos hanggang sa dumating ang takdang panahon, for God makes all things beautiful in His time. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. So, tayo ay nandito sa Romans. So, tingnan ninyo ang inyong mga Biblia. So, tayo ay nandito sa Romans 5. Tingnan natin. Okay, so, kung kayo ay sinusundan ninyo ang ating Bible study at kasama kayo sa ating live, so, alam na ninyo ang ang susunod na pag-uusapan natin. Kaya, mabuting basahin na ninyo ahead of time. So, nandito tayo ngayon ay January 14, 2025. So, dahil mayroon tayong Team Jesus members, dahil mayroon tayong, di ba, wala tayong Sunday. Wala tayong Sunday. So, ang ilagay ninyo dyan sa inyong daily Bible study, yung, di ba, magsisimba man kayo niyan sa Sunday. Team Jesus, requirement sa inyo ito. Magsimba kayo ng Sunday, di ba? O makinig kayo sa salita ng Diyos. Yun ang gawin ninyong Bible study. I-post nyo dyan. So, wala na tayong isang linggo dahil hindi man na-reveal ng Holy Spirit yan. Ngayon man lang ni-reveal. Para kompleto tayo ang ating daily Bible study. So, yung inyong narinig sa salita ng Diyos, yan yung buong ano na yan, yung buong thought na yan, o coverage, no, passage, yun ang gawin ninyong Bible study. Okay, Team Jesus members? Yung mga wala dito, wala, di nila malalaman yun. Kasi wala man sila dito pag hindi sila mag-replay. So, requirement yan ng Team Jesus. So, malalaman natin, Team Jesus members, kung patuloy pa ba kayong maging Team Jesus members after January or hindi. So, yun ang ating husgahan ng Holy Spirit kung sino ang mga karapat-dapat na manatili sa Team Jesus. Kaya gusto nyong manatili sa Team Jesus, gusto nyong mag-join, yun lang ang requirement natin, ang ating Bible study, ang ating pagbabasa sa salita ng Diyos araw-araw, yun ang requirement natin. Kung hindi natin magawa yun, you are free to go. Okay. Walang sapilitan yan. Walang sapilitan. Dito tayo sa Romans 5:12 to 21. Romans 5:12 to 21. Ito ay ang pamagat nito ay si Adan at si Kristo. Si Adan at si Kristo. Okay, tingnan na. Asa na ang inyong mga Biblia? Asa na ang inyong mga Biblia? Dito tayo sa Romans 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. So mahalaga ang kautusan dahil yun ang magbibigay sa atin ng ideya na ito'y makasalanan at kailangan huwag nating sundin. 14. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises,
pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. So, nagkasala pa rin ang mga tao na isinilang sa mundo, no? Dahil kay Adan. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Kasi nga inihambing si Adan at si Kristo. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kalooban sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao. Si Jesus Kristo. Kasi nga siya ay nagpakatawang tao, kaya naging tao siya. Ang kaloob na ito, 16, tayo ay nasa 16. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan. Sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. So ito kay Adan hatol nang dahil sa pagsuway. Samantalang kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Ito yon si Jesus, ang kaloob na pagwawalang sala. 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at ang itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. 18, so yung mga pinagpapala ng Diyos na ang mga taong pinagpala ng sagana, no? Abundantly blessed, richly blessed, at considered righteous in the sight of the Lord. Yon ang maghahari sa buhay. 18. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdudulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagwawalang sala at buhay sa lahat. Ito si Adan, ang kay Adan ay ang pagsuway sa isang tao nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Si Jesus, matuwid na ginawa ng isang tao ay nagdudulot naman ng pagwawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat, nandito tayo sa 19, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Kung maraming naging makasalanan sa marami ang pagsuway ng isang tao nang dahil kay Adan, tayo ay naging makasalanan. Ang pagsunod naman sa isang tao, yun ay, ang sabi dito, ay marami ring mapapawalang sala dahil sumunod kay Jesucristo. 20. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, nandito tayo sa 21, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Mangusap ka ngayon at buksan mo ang aming mga isipan at mga puso. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Amen. Ayon, so,
Tingnan natin ang mensahe ng Banal na Espiritu, mga Ka-Team Jesus, sa atin. So, balikan natin si Adan. Alam natin na Adan at Eva, no? Sila ang ating mga ninuno, si Adan at Eva. At nang dahil din sa kanilang kasalanan, alam na natin yung doon sa Garden of Eden, na sa halip na sundin ni Adan ang utos ng ating Panginoong Diyos Ama, ang ginawa niya ay hinayaan niya ang kanyang wife, no? Hinayaan niya ang kanyang wife na matukso doon sa ahas na yun. Hindi naman si Eva ang nagkasala diyan. Hindi naman si Eva ang ikinumpara kay Jesucristo. Si Adan, sapagkat si Adan ang ginawa ng Diyos bilang taga-maniho o manager sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilikha ng Diyos Ama. No, 'di ba? Siya sa Bisaya pa na piniyalan siya. Steward si Adan. At kasama sa kanyang stewardship ang kanyang asawa na si Eva. Subalit napabayaan niya si Eva. Hinayaan niyang matukso si Eva doon sa demonyo. Sa halip na igabay niya si Eva, wala namang alam si Eva sa kanilang pinag-uusapan sa God the Father. So siya ang may alam. Kaya nga mga Ka-Team Jesus, ang mga ama ng tahanan, sila dapat ang magiging manager. Sila dapat ang magiging steward ng kanilang pamilya. Hindi sila dapat magpasakop sa kanilang mga asawa. Dapat ang mga bana ang dapat na maging head of the family, at ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang mga bana. Ganyan yan, ha? Hindi yung kayo dyan na titigas ng mga ulo ninyo kaya hindi nabibless ang inyong pamilya sapagkat mas gustuhin pa ninyong ang pride ninyo ay nasusunod kaysa yung ipag-pray mo ang iyong husband at mag-usap kayong mabuti dyan, ipag-pray nyo at sundin ninyo ang kalooban ng Diyos sa pamilya ninyo, at yung husband mo, irespeto mo yon, no? Kaya sa bawat pagising ko sa umaga, alas 5 ako nagpapaalam, pagising na ako, Lord, salamat Lord sa panibagong umaga, ganyan. Nasa tabi ko si Tito Brian, pinagpipray ko yan. I lay my hands, Tito Brian. Father God, in the name of Jesus, thank you sa buhay ni Tito Brian. Lord, thank you. I declare renewing of his mind, his heart, protect him from any plans of the enemy. Father, I declare healing from his head down to the sole of his feet. Father God, I declare blessings, Lord. Bless the works of his hands, Father, and make him the best therapist you want him to be for your purpose and your glory. Let him be an instrument of peace, love, and let the fruit of the Spirit be upon him, Father. In the name of Jesus, Amen. So, yan ang kasi si Adan, hindi si Eva ang may kasalanan yan. Si Adan, ang ating mga asawa, ang responsable sa pamilya. Ang mga lalaki ang responsable sa pamilya, hindi ang mga babae. So, hindi dapat mga babae ang masusunod, kundi tayong mga babae, tayo ang magpipray, tayo ang susuporta sa ating mga husband, hindi tayo ang masusunod. Okay? So, yan. So, yan ang daloy ng plano ng Diyos sa isang pamilya. O, tingnan nyo si Adan. Alam na natin na si Adan ang nagkasala sapagkat hindi niya na-control o napabayaan niya ang kanyang asawa, kaya siya ay natukso. So, si Adan ang may kasalanan. At nang dahil sa kanyang kasalanan, ang buong sanlibutan ay naging makasalanan din dahil sa kanyang kasalanan. Yon ang Christian view ng mundo. Kung ikaw ay Kristiyano. Subalit kung hindi ka Kristiyano, iba ang iyong pananampalataya, maaring ikaw ay Buddhist, maaring ikaw ay Muslim at ano pa. So di ko naman alam yung mga nila, ano ang pinagbabatayan nila, pero tayo mga Kristiyano, ayan ang pinagbabatayan natin na kung saan
ang mundo ay makasalanan dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan. No? Subalit, dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, ayan na ang ating John 3:16. Ang sabi diyan, kung marami man ang sumuway ng dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsuway ay ang iba ay nagkaroon ng pagpapala, nagkaroon ng pagwawalang sala sa kanilang mga kasalanan ng dahil sa tao rin ni si Hesukristo. Si Hesukristo ay naging tao. Word, yan ang Diyos Ama. Kaya nga, ang konsepto natin sa ating pananampalataya ay ang Trinity. Okay? The Word become flesh. So the Word created the universe. It is God, the great I am. Become flesh nang dahil sa John 3:16. Okay? At ito na nga, nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Mary, na sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos Ama ay nagpakatawang tao sa pamamagitan ng Holy Spirit, nag-conceive si Mary at yun ay nabuo bilang tao. Dahil tao ang gumawa ng kasalanan, si Adan ang gumawa ng kasalanan, hindi pwedeng ang mga anghel ang magiging sakripisyo upang mailigtas ang mga tao, hindi pwede yun. Dapat, kung tao ang gumawa ng kasalanan, tao rin ang pwedeng mag-redeem sa mga tao. Kaya tao, we are redeemed by the blood of Jesus. We are redeemed. So, ibig sabihin nun, nanumbalik na pawalang sala tayo ng dahil rin sa tao. Si Adan ay isang tao na nilikha ng Diyos. Nagkasala siya, kaya nung tayo ay isinilang, nagkaroon tayo ng kasalanan. So makasalanan tayo nang tayo isinilang. Subalit hindi man natin alam na tayo ay makasalanan. Nung tayo ay bata pa, di ba natin alam na makasalanan na tayo? Nung nagkakamulat na tayo at naintindihan na natin na tayo ay makasalanan, naintindihan na natin ang mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos na lahat ay nagkakasala, no one is righteous, not even one. So lahat tayo makasalanan. Kaya doon na pumapasok yung kaawaan ng Diyos, yung salita ng Diyos na kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil tayo makasalanan. At sino ang ating tagapagligtas? Si Panginoong Hesukristo na tao. Ginawa siyang tao. Naging tao siya. Yan na ang Son. God the Son. Naging tao siya upang ang tao rin ang magliligtas sa mga taong nagkasala kung sila ay maniwala kay Kristo. No? Yan ang nakikita ninyo yung picture. Nakikita ninyo na sabihin nating, bakit hindi ang mga anghel na lang ang magligtas sa atin? Hindi man sila tao. Iba ang kanilang pagkalikha. They were already been created before the world was created. Nandoon na yung mga anghel. Ang mga anghel, kagaya kay Lucifer, si Archangel Gabriel, nandoon na yan sila bago pa manalikha ang mundo. They have eternity. Buhay na walang hanggan ang mga anghel. Di yan namamatay. Walang sinabing namatay si Anghel, Archangel. Walang sinabi. Kasi kung nandoon ka sa langit, walang kamatayan yun. It's eternity. Diba? Eternity. No. Sa Satanas, walang kamatayan. Eternity si Satanas. Pero pagdating ni Panginoong Jesucristo, huhusgahan siya, doon siya sa impyerno, eternity ang apoy doon. So yan, nang dahil sa kasalanan, ay nagkasala ang lahat. Kaya kailangan ang tutubos din sa mga kasalanan na yon ay hindi ang mga anghel,
kundi ang tutubos din sa mga kasalanan natin ay si Panginoong Jesucristo na nagpakatawang tao. So, kailangang tao din ang tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ikinumpara dito ang si Adan at si Jesucristo. Na kung si Adan ang naging dahilan ng pagkakaroon ng kasalanan ng mundo, si Panginoong Jesucristo naman, nagpakatawang tao, ang taong si Jesucristo naman, ang tutubos nang sa Ginoon ay magkaroon tayo ng mapawalang sala ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos Ama at sa pagiging matuwid natin sa Kanyang harap. So, naalala natin na hindi tayo ang gumagawa ng ating kaligtasan, kundi ito ay nang dahil sa biyaya at kaawaan ng Diyos Ama na tayo ay itinuring na maging matuwid, no? So, ang sabi dito, tingnan ninyo diyan sa 18, sabi dito sa 18, sa Romans 5:18, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. So, kung si Adan ang nagdudulot ng kaparusahan sa lahat, dahil tayo ay naparusahan ng dahil sa kanyang ginawa, siya ang ating forefather, si Adan, no? Ang matuwid na ginawa ng isang tao. O anong ginawa ni Panginoong Jesucristo, di ba? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. Although bilang tao, may sarili siyang gusto na before pa siya nakaranas ng suffering na yun, pinakita na ng Diyos Ama sa kanya, nakita na yung vision na nung siya nagpipray doon sa Gethsemane, 3 beses siyang nagpipray, pinakita na ng Diyos Ama sa kanya na ito anak ang mangyayari sa iyo. No, ito anak ang mangyayari sa iyo. Talikuran ka ng iyong mga disipulo, itakwil ka ng iyong mga disipulo. Ang mga Hudiyo na nang ikaw ay pumasok doon sa entry to Jerusalem, yung entry to Jerusalem na nagsasabi sila yung mga, 'di ba? Ang mga Katoliko pag Holy Week ay before that ay mayroong anong silang tinatawag diyan, ang tinatawag sa Katoliko yung mayroong yung mga lukay ba, no? Yung mga lukay ay ginagawang cross, mga ganyan. Entry to Jerusalem yan, kung sa Biblia ang pag-uusapan. Ang nangyayari ngayon, ang nangyayari sa mga Katoliko, ay pag sineselebrate yan, ay yung mga lukay, ganyan, ay ginagawa nilang cross at yun ang nilalagay doon sa door ng kanilang mga pintuan. Na hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan bakit nilagay doon sa pintuan. Wala naman yung sinabi sa Biblia. Di ba? Sinong naka-connect dyan? Kasi yung aking nanay at tatay dati ganun ang nilalagay. Bakit may lukay yung sa lubi ba? Bakit may lukay dito sa pintuan? Hanggang ako lumaki, hindi ko maintindihan yan kung bakit may lukay. Tapos nung ako yung naging born again Christian, doon ko naintindihan na yun yung entry ni Jesus na sumakay siya sa donkey papuntang doon sa Jerusalem, entry of Jesus to Jerusalem. Na kung saan yung mga Hudiyo, sila ang kumakanta, Hosanna to the Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King of Kings. O, dineklara nila si Panginoong Jesucristo na King of Kings. Kaya nga yung mga lukay, di ba, naglagay sila ng mga lukay, yung mga doon sa mga buli ba yan, mga coconut, mga puno, no? Naglagay sila doon ng ganyan, oh. Kasi nga, nagkaway-kaway pa sila, the entry of Jerusalem. Alam nyo ba yun, yung pag manonood kayo ng sa Holy Week, yung buhay ni Jesucristo? Yan. So, yun yung mga lokay na yun, no? Sa buli o kaya sa coconut, di ba? Coconut tree.
So, yun. Yun ang nangyari. Sila na nagdeklara na si Jesucristo ang King of Israel, sila rin, nakita ni Panginoong si Kristo, sila rin ang nagdeklara na kill him, crucify him, crucify him, crucify him. Oh. So nakita na ni Panginoong si Kristo yun na yun ang kanyang patutunguhan na i-crucify siya. So grabe yung pain na yan, no? Dahil nga itong mga Hudiyo na ito na nagsasabi sa kanya na ang dami niyang pinagaling. Oh Lord, ikaw ang Diyos, ikaw ang anak ng Diyos. Yes Lord, ganyan, no? Dahil ang dami niyang pinagaling ng mga may sakit, no? Ang dami niyang miracle na ginawa. To God be the glory. Pero nung time na yun na nasa ending part na siya, lahat ng mga ito na nagsasabi sa kanya ng Lord, 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 sila rin ang nagdideklara, crucify him, crucify him, crucify him. So nakita na ni Panginoong Jesucristo yung mangyayari sa kanya. Kaya nga, kung naalala ninyo, doon sa Gethsemane, pinapawisan siya ng dugo dahil lumabas ang kanyang pagiging tao. Tao siya eh. Tao siya. Okay? So lumabas ang kanyang pagiging tao. Pero, nandoon sa kanya ang pagiging matuwid. Righteous siya sa harap ng Diyos. Kaya 3 beses siyang bumabalik-balik doon sa Gethsemane at nagdasal. Father, sabi niya, Father, kung mamarapatin mo po, tanggalin mo itong cup of suffering. Cup of suffering yung nandoon, nakikita niya eh, di ba? Tanggalin mo itong cup of suffering sa akin. Not on my own will, but your will be done. Yan ang kanyang prayer. No? Sabi niya, samahan ninyo ako. Sinamahan siya ng kanyang mga paboritong mga disipulo. Subalit habang siya habang siya nagpi-pray 1 hour, ay nakatulog itong sila Juan, yung mga iba pang mga disipulo. Pagbalik niya, sinabi niya, "Wake up! Hindi ba ninyo ako pwedeng bantayan sa loob lamang ng 1 oras?" Kasi nakatulog sila eh. Dahil pinabantay sila ni Panginoong si Kristo. Kasi nature yan sa tao na natatakot tayo. Sabihin nyo, kasi si Jesucristo, Diyos man yan siya. Kaya niya yan. No. Tao si Jesucristo. Nung mga time na yun, tao siya. So kung ano ang nararamdaman ng tao, yun din ang nararamdaman ni Panginoong Jesucristo. Nararamdaman niya ang fear. Nagkakaroon din siya ng anxiety. No? Nararamdaman din niya yun. Kaya nga, kung tao man ang nagkasala, tao dapat ang pwedeng tumubos. Only man can redeem us bilang mga tao. Kasi wala tayong pwedeng ipagmayabang na kasi tao. No. Tao si Jesucristo. Nagpakatawang tao, at kung anuman ang nararanasan ng tao, kung anuman ang nararamdaman ng tao, yun din ang kanyang nararamdaman. Kung nakakaramdam siya ng galit, nagagalit si Jesucristo, si Panginoon Jesucristo, di ba? Doon sa templo. Umiyak din siya kagaya ng pag-iyak ng tao nung si Lazaro na kanyang matalik na kaibigan ay namatay. So tao siya. Karaniwang tao siya. Si Jose ay isang karpintero at kaya si Jesus ay naging karpintero rin. Kaya nga ang tawag sa kanya nung malaman ng iba, who is he? Sino ba siya? Siya si Jesus of Nazareth, the carpenter. Karpintero. Ang trabaho ni Jesucristo ay karpintero kagaya kay Jose na kanyang ama. So ano ngayon ang irarason natin na nagawa man niya ni Jesucristo kasi Diyos man siya? No. Siya ay karaniwang tao at mayroon siyang mga kapatid. So kung ano ang nararamdaman ng tao, yun din ang nararamdaman ni Panginoong Jesucristo. Kaya 3 beses siyang pumunta sa Garden of Gethsemane at nagdasal siya. Nandoon yung fear niya, nandoon yung takot niya, kaya nga ang pawis niya ay parang lumalabas na ang pawis niya ay dugo. Kasi nakikita niya yung, wow, grabe, ganun ang mangyayari sa akin, yung fear ng tao. No?
Ngayon, bumalik na naman siya at sabi niya, Father, if it is your will, take this cup of suffering from me. Not on my own will, but your will be done. Pagbalik na naman yan, nakatulog na naman ng mga disipulo. No? Ngayon, last one. Father, take this cup of suffering from me. Not your will, but your will be done. Ang Diyos Ama ay nanahimik. Walang imik, hindi nakipag-usap sa kanya ang Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama ay desidido na isakripisyo ang kanyang anak bilang Lamb of God. Kung maalala ko yung mga yan, gabi yung emotion ko niyan kasi, Lord, I'm not worthy of you. You are a righteous one. You are a righteous one. Subalit, ang Diyos Ama, mas nananaig ang pagmamahal ng Diyos Ama sa tao. Sa John 3:16. Kaya kahit na nasasaktan siya, nanahimik ang Diyos Ama, hindi nagsalita, hindi nagbigay sa kanya ng revelation. Kahit na nasaktan ang Diyos Ama, para sa kanyang kaisa-isang anak, subalit mas pinili niyang isakripisyo at hayaan ang kanyang anak na mag-suffer sa kamay ng tao upang wala tayong pwedeng ipagmayabang, wala tayong pwedeng irason na nakaya ni Panginoong Jesucristo ang lahat ng suffering na yun. Dahil siya ay Diyos, no! Nakaya ni Panginoong Jesucristo ang lahat ng suffering na yun na kanyang napagdaanan sapagkat siya ay matuwid sa harap ng Diyos, naniniwala siya sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Sino ngayon sa atin ang kayang danasin itong suffering na ginawa ni Panginoong Jesucristo? Not even one. Hallelujah, Lord Jesus, thank you. So, sino tayo ngayon na magrereklamo at sino tayo ngayon na magsasabing ganito tayo at ganon tayo, gayong wala tayong nikatiting na pwedeng ipagmayabang, nikatiting na pwedeng ihambing sa nangyaring sa suffering, sa hirap na ginawa o naranasan ni Panginoong Jesucristo nang dahil sa ating mga kasalanan na hindi siya ang gumawa. No? Grabe. So, pag ako ay napapagod, pag ako ay na-overwhelm, maaari I am in pain, I was in pain, o I am in pain, kung ano na nang nararanasan. O, kasi ang demonyo ay magsasabi yan sa iyo, ay ganito ka, ganito ka, ganito ka. Ang gagawin natin, balik tayo sa ginawa ni Panginoong Jesucristo. Nikatiting, hindi natin pwedeng ikumpara ang suffering, ang pain na ating nararanasan ngayon sa kasalukuyan kung ikumpara natin sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, upang tayo ay mabigyan ng panibagong pagkakataon sapagkat mahal tayo ng Diyos Ama. John 3:16. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ngayon, mayroon ba tayong pwedeng ireklamo na para tayong mga kusino, magagalit tayo, naiinis tayo, naha-temper tayo, ganito, impatient tayo, ganito, ganyan? Mayroon ba tayong pwedeng ipagmayabang? Wala! Kung ikukumpara natin, itong si Panginoong Jesucristo na nang dahil sa kasalanan ng Diyos, nang dahil sa kasalanan ni Adan, hindi sa Diyos, ni Adan, ay siya ang ginawang Lamb of God. Matuwid siyang sumunod, tumalima, kagaya ng mga karnero. Di ba ang mga karnero, hindi yan umaayaw ang karnero. Kung ano ang sinasabi ng kanyang amo, ng kanyang shepherd, na saan siya pupunta, saan siya doon, tumatalima yan. Ganon ang mga lamb, ganon ang mga karnero. Matuwid, masunurid. Masunod po ang iyong kalooban. Kaya pagkatapos niya nagdasal, yung ikatlong time na nagdasal siya, 3 times siyang nagdasal. Pagkatapos nun, ayun na, dumating na si Judas kasama ang mga sundalo, dahil yun na, this is my time. Ang sabi niya, ito na ang itinakdang oras. Pero, he already surrendered everything to the Lord, to God the Father. Kasi hindi man binago ng Diyos Ama ang plano niya na isakripisyo siya.
Nakaranas siya ng lahat ng hirap, lahat ng sakit. Ang kanyang likod ay nabaklas, ang likod ni Jesucristo ay nabaklas, pati na ang kanyang laman ay lumabas at tumalsik doon sa area na yon na kung saan siya ay inaslas ng 40 lashes. Ngayon, ano ngayon ang ating maipagmamayabang na tayo ay ganito, na tayo ay ganyan, na ganito, kaunting hirap lang, kaunting sitwasyon lang na hirapan tayo, reklamo na. So, kung ganito ang sitwasyon natin, balikan natin si Panginoong Jesucristo. He is the author, the Alpha and Omega, the author of our faith. Nang sa ganoon ay ma-strengthen tayo at huwag nating pakinggan itong mga demonyo na nagsasabi sa atin na, ang hirap mo ng buhay mo, wala ka ng pag-asa, wala ka ng ganyan. Tandaan natin, through our suffering that we become patient, and patient will mold our good character and hope. Kaya nga ang mensahe ng ating Panginoong sa Kristo, ang mensahe ng Holy Spirit is series tayo dahil yung mga natutunan natin previously, yun ay maa-apply natin ngayon hanggang sa tayo matapos. No? We are glad, we rejoice in our suffering, sapagkat kung tutuusin yung suffering na ating nararanasan na hindi natin kayang ihambing sa suffering na ginawa ni Panginoong Jesucristo para tayo ay mapawalang sala at maging matuwid sa harap ng Diyos kung tayo ay maniniwala kay Panginoong Jesucristo at sundin ang kanyang mga salita. Hallelujah. Grabe ang revelation ng Holy Spirit, no? Holy Spirit, we thank you for your revelation. Salamat at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Hallelujah. Yan ang mensahe. Kung si Adan ang dahilan ng kasalanan ng tao, si Panginoong Jesucristo na naging tao, siya ang naging dahilan na tayo ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Kung tayo ay nagpapakumbaba at kinikilalang tayo makasalanan at kinikilala at tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at tinalikuran na natin ating mga kasalanan, tayo ay mamuhay ng mapayapa ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Natuto ba ka ngayon? Natuto ba kayo ngayon sa salita ng Diyos? Kayo ba ay na-confirm sa salita ng Diyos o kayo naman ay na-rebuke? Dalawa lang mga ka-Team Jesus ang ating patutunguhan nito. Either tayo ay na-rebuke o tayo ay na-confirm na sinasabi ng Holy Spirit, huwag kang mawala ng pag-asa, tama ang ginagawa mo. Tama ang ginagawa mo, patuloy kang mananampalataya kay Kristo, sundin ang kautusan. No? Mamuhay ka ng mapayapa. Mamuhay ka ng puno ng galak, fruit of the Spirit. Joy, peace, love, patience, goodness, kindness, gentleness, self-control. Ano pang hindi ko nailagay? No? Rebuke na naman is will. Hallelujah, Jesus. Kaya ngayon, marami tayong mga suffering sa buhay. Walang-wala yan sa suffering na naranasan ni Panginoong Jesucristo. Walang-wala yan, mga ka-Team Jesus. No? Walang-wala. Kaya yan. Thank you, Holy Spirit! We praise you. We glorify your name, Father God. Hallelujah. To you be all the glory and honor. Salamat sa iyong presensya. Sa araw na ito, sa oras na ito na kami po ay nag-aaral sa iyong mga salita. Maraming salamat po. We love you, Holy Spirit. Salamat po. Hallelujah. Glory, glory to your name alone, Father, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you. Turuan mo po kami, tulungan mo kami na ang iyong mga salita ay mananatili sa aming mga isipan, mga puso. Seal your words with the blood of Jesus na hindi po ito mananakaw ng demonyo. Hindi ito mananakaw ng demonyo sa mga isipan namin, sa mga puso namin. At ito ay magiging gabay namin sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo.
Maraming salamat po, Lord Jesus, sa iyong sacrificial offering na sa pamamagitan mo po na bilang tao, ako na bilang tao, siya, sila, kaming lahat na bilang tao, na mga tao ay muling nabigyan ng pagkakataon na kami ay maging matuwid sa harap ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay upang marami pa pong makakakilala sa inyo at maranasan din nila ang kagalakan ng puso sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay, sapagkat ikaw ang aming Diyos, sapagkat ikaw ang aming kalakasan at ang aming pag-asa na mayroong pag-asa, mayroong pagbabagong mangyayari sa mga buhay namin dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Father God, thank you so much, Lord. Pagpapalain mo po ang lahat ng mga nandito ngayon sa inyong live, Lord, ng siksik, liglig o maapaw, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga buhay na sila ay nagsakripisyo ng isang oras upang makinig sa iyong mga salita, pag-aralan ng iyong mga salita at purihin ka, sambahin ka sa pamamagitan ng pagkatuto ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, anuman po ang kanilang mga dasal, anuman po ang kanilang mga prayer request, I declare, Father God, that this prayer request will come to pass in the name of Jesus and by the blood of Jesus, for the glory of God. Oh, hallelujah. Salamat po, Lord. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Woohoo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Congratulations, joiners, sapagkat kayo ay mga pinagpapala ng ating Diyos Ama dahil sa inyong pagsakripisyo na makinig sa salita ng Diyos. Oh, hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us. God bless everyone.